Isang magandang umaga po sa ating mga kapatid. Sana naway nasa magandang kalagayan po kayo sa umagang ito. Ah, dahil di po natin mga kapatid mayroong magdi-devotion po ako ngayon, at ang pamagat po nating devotion ay ang pagtanggap, pakikinig at buhay na pananampalataya ni Sakeo mga kapatid. So kung nabasa niyo po ang kwento ni Sakeo mga kapatid, mababasa po natin ito sa Lucas 19 mula verse 1 hanggang verse 10. Kung alam niyo po ang buhay ni Sakeo mga kapatid, si Sakeo po ay mayamang publikano mga kapatid. Siya po ay maniningil ng buwis mga kapatid. Isa po siyang mayaman. So isang araw mga kapatid, si Sakeo ay nagka-interest na makilala at makadaupang palad ng ating Panginoong Hesus. At nung marinig niya na papasok po ng Jericho ang ating Panginoong Hesus, siya po ay naghihikahos na makita ang ating Panginoong Hesus. Nakipagsiksikan po siya sa maraming tao. Ngunit dahil biniyayaan lang po ng mababang taas o tangkad ang si Sakeo mga kapatid, ay hindi po niya makikita ang ating Panginoong Hesus. Kaya gumawa po siya ng paraan, at ang ginawa po niya mga kapatid ay umakyat po siya doon sa puno na pagdadaraanan po ng ating Panginoong Hesus. At hindi naman po ito lingid ng ating Panginoong Hesus. Kaya pagdating niya doon sa tapat ng puno, nakyatan niya ni Sakeo, ay tumingala po ang ating Panginoong Hesus at sinabihan po niya kay si Sakeo na, Sakeo, bumaba ka dyan at ako'y pupunta sa tahanan mo, doon ako tutuloy. So sa tuwa ni Sakeo mga kapatid, dahil nakipagsiksikan nga niya sa nakipagsiksikan nga siya sa pagnanais niya na masilayan ng ating Panginoong Hesus. Yun pala, hindi niya alam na doon pala sa tahanan niya tutuloy, kaya nagmadali pong bumaba si Sakeo mga kapatid. At yun, sinamahan niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang tahanan, tinanggap at pinatuloy, at nakinig siya ng salita ng ating Panginoon. At hindi lang, at pagkatapos mga kapatid, pagkatapos niyang mapakinggan ang salita ng ating Panginoong Hesus, ay sumampalataya po si Sakeo mga kapatid. At hindi lang po basta-basta pagsampalataya ang ginawa ni Sakeo, kundi nagkaroon po ito ng refleksyon sa kanyang buhay pananampalataya mga kapatid, kahit siya ay bagong mananampalataya pa lang. Ang ginawa po na Sakeo, mababasa po natin mga kapatid sa sa Lucas 19 verse 8. Mababasa po natin doon, ay ang sabi po, tumayo si Sakeo at sinabi niya, Panginoong Hesus, Panginoon, ipamamahagi ko ang kalahati ng aking ari-arian sa mga dukha. So mga kapatid, pagkatapos makinig ng aral ng ating Panginoong si Sakeo at sumampalataya, ay nagkaroon po ito ng refleksyon sa kanyang buhay, at nag-react mga kapatid, nagkaroon siya ng reaksyon. So mayroon po siyang ginawa mga kapatid, napatunayan po ito sa kanyang buhay pananampalataya mga kapatid. At yung ginawa niya ayon sa verse 8, ay tumayo siya at sinabi niya sa ating Panginoong Jesucristo na ipamahagi niya sa mga mahirap yung kalahati ng kanyang mga ari-arian. At ang sabi pa niya ay kung may nadaya man siya, ay ibabalik niya ito ng 4 na ibayo. So mga kapatid, nandun na yung pagsisisi at pag-amin na nagkasala na siya, dahil ibabalik daw niya kung mayroon man siyang nadaya. Ibabalik daw niya ng 4 na ibayo kung mayroon mang nadaya si Sakeo. So mga kapatid, sa buhay pananampalataya ni Sakeo, nag-reflex po ito kaagad, kahit na bagong mananampalataya pa lang siya. Nagkaroon po ng reaksyon sa kanyang buhay pananampalataya. So ang ginawa niya ay pinamahagi niya sa mga mahirap yung kalahati ng ari-arian niya, tsaka binalik niya yung mga nadaya niya.
So mga kapatid, dahil sa pagtanggap at pakikinig at buhay na pagsampalataya ni Sakeo sa ating Panginoong Kristo, mayroon pong bunga mga kapatid na nangyari. Mayroon pong gantimpala na natanggap si Sakeo. Ano po yun mga kapatid? Mababasa po natin yun sa Lucas 19 verse 9 mga kapatid. Lucas 19 verse 9, mababasa natin doon. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Ano ang sabi ng Panginoong Hesus mga kapatid? Ito ang napakagandang regalo. Dumating daw sa sambahayan ni Sakeo ang kaligtasan. Mga kapatid, naligtas hindi lang si Sakeo mga kapatid ang naligtas, kundi ang kanyang sambahayan. Hindi lang siya. Mga kapatid, napakaganda po ng mga kapatid. Kaya dapat tayong mga mananampalataya dapat makita sa pamumuhay natin o sa buhay natin ang tulad ng kay Sakeo mga kapatid. Hindi lang po basta pananampalataya. Kasi mga kapatid, ang pananampalataya mo kung wala itong refleksyon sa buhay mo, yun ay patay. Tulad ng isang sasakyan mga kapatid. Pag in-start mo yan at hindi man lang nag-spark mga kapatid, ay wala po, patay po talaga yan. Kaya ganun din yung pananampalataya natin pag hindi nag-spark. Kaya kailangan mayroon po itong refleksyon sa buhay mo, sa pamumuhay mo bilang mananampalataya. Kailangan matawag po itong buhay, hindi patay na pananampalataya mga kapatid. Tulad ng kay Sakeo. Kaya ayun mga kapatid, dahil sa ginawa ni Sakeo, dahil sa pagtanggap, kikinig at ang buhay na pagsampalataya ay natanggap po niya ang napakagandang regalo mga kapatid. Naligtas ang kanyang sambahayan. Kaya nawa ay pagpalain po tayo mga kapatid at nawa ay na nasa maayos po kayong nakalagayan at naunawaan niyo po ang aking sinishare at pagpalain po tayo ng Panginoon mga kapatid. Salamat po.